Lahat tayo nagsusumikap para balang araw ay mayroon tayong maiwanang pamana para sa ating mga mahal sa buhay. Para kay Kapuso Star Bea Alonso, ito ay ang kanyang Biyati Firma o Blessed Farm sa Ingles. Tila maituturing na biyaya nga ito para sa kanila dahil ito ang kumupkop sa kanilang pamilya sa kaputukan ng pandemya. Ang farm na ito sa Zambales ay kanlungan din ng iba't ibang fruit-bearing trees, isda, 1-0. at livestock. Nakilala ko ang kanilang farm manager na si Kuya Doy at sinamahan niya akong mamitas ng prutas na gagamitin nating pang-ulam at panghimagas. Binabalutan ko kasi namin ng sao kasi minsan inuunahan kami ng mga insekto. Oo, yun talaga kalaban eh. Pwede. Ayan. Ilang mga gantong puno meron kayo dito? Ano po, parang nasa 10. Tapos meron ka rin kamyas, may mulberry ka, may... Balimbing po. Balimbing, oo. Yun. Okay. Sakto na to siguro sa atin mamaya. No? Oo. Ano pa bang dyan, Chef? Ano pang pwedeng ibang luto? Kasi lagi na lang gata eh. Oo, yun lang pagkakaalam ko dyan. Try kaya natin iba. Pwede ba isigang? Subukan natin. Parang ganon. Binibigyan mo ako ng idea, sigang. May baboy kayo dyan. Meron kasi ako natikman dati na yung KBL, Opo. Kadyos, baboy, tsaka langka. Parang sigang yun eh, pero hindi siya sobrang asim. Pero sige, pagbibigyan kita. Ganda lang ng mga panggatong natin kasi kitang-kita natin tuyong-tuyo. And makita nyo kasi, feeling ko ito yung mga napagtriman nila para maganda yung tubo ng iba pa nilang mahogany. Although, parang nakakapanghinayang, di ba? Pero, yun nga, imbes na masayang, ito nagagamit nila for their own consumption. Ginagamit nila to pag nagluluto sila dito sa kanilang outdoor kitchen. So, makikigamit tayo ng kaunti. Hinahati ko lang sa gitna yung panggatong natin kasi what I want actually is yung itong surface, yung nasusunog. Napansin ko lang kasi, based on experience na rin, na kapag imbes na buo mo siyang ipanggagatong, ito yung mga pang long cooking eh. Pag buo mo siya, kasi ang tendency nito, mag-uuling lang siya, versus kapag hiniwa mo siya sa gitna, pinira-piraso mo siya ng pahaba tapos mas maliliit, mas malakas yung apoy. So yung mga putahe kasing iniisip natin, kakailanganin natin ng medyo tuloy-tuloy yung mainit at malakas na apoy. Pero kapag kunyari, slow cooking yung gagawin natin, then you use yung mga gantong klase ng size or yung talagang tipak-tipak ng kahoy. Kasi ang tendency yan, hindi siya yung lagablab, mag-uuling lang siya, bibigyan kanya ng consistent, pero hindi ganong kainit na temperature. Kadalasan nga naman kasi, ginataang langka ang luto. Naalala ko, yung natikman ko one time nung bumisita kami ng Mindanao, yung KBL. So hindi ito yung exact recipe ng ginagawa ninyo sa Mindanao, but makukuha lang natin yung mga key components. First thing that I noticed with KBL is yung medyo smoky na lasa ng sabaw. And upon research, doon ko nalaman na ginigrill pala muna natin yung pata or anumang parte ng baboy bago natin to pakuluan with our kadyos. Ihaw muna tayo. So for this, hindi natin siya actually niluluto sa uling. As in, chinachar lang natin siya. Kagaya yan, yung mga black spots na yan. Para lang magdagdag nga ng lalim doon sa sabaw na ginagawa natin. Sa traditional KBL recipe, ang ginagamit na pampaasim doon is batuan.
But since wala tayong access doon, pwede tayong gumamit ng kamyas. One thing though na napansin ko nung nakatikim nga ako nito when I went to Davao, hindi siya kasing asim ng sinigang. So parang banayad na asim lang yung binibigay niya or nire-require niya. Kaya hindi ganun karaming kamyas yung gagamitin natin. Ayan. And of course, yung ating bawang at sibuyas. Season lang natin to ng konting asin. Patis. At paminta. And then finally, lemongrass or tanglad. Siyempre, sasabawan natin to. At palalambutin natin yung ating pata hanggang dun sa punto na saktong luto na siya or actually a little undercooked. Saka natin ilalagay yung ating kadyos. Pagsasabay na natin silang palalambutin. Saka natin ihahabol yung langka. At habang nagbabalat tayo ng ating langka, ibababad lang natin mabilis yung ating kadyos. As we always say, pag magbabalat kayo ng langka, it's best na gagamit kayo ng plastic gloves or mantika. Gagawin natin yan kasi masyadong madagta yung mga langka. Ayan, makikita nyo. Ayan, naglalabasan. Gagamit din tayo ng langka sa paggawa ng isang kakaibang dessert plate na ihahain natin mamaya. Una, himayin lang natin ang laman. Tapos, pakuluan lang ito sa tubig na binudburan ng brown sugar. Samantala, magbabalot naman tayo ng saging sa lumpia wrapper para sa ating torones. Sa pagdating ni Miss Bea, hinanda ko na rin ang ingredients na gagamitin niya para sa putaheng iluluto naman niya para sa atin. Ang pininyahang manok. Hi, ma'am! Hi! Hello! Welcome to our farm. Yes, ma'am. Maraming salamat. Thank you. May sibuyas sa aking kamay. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you, ma'am. Pasensya na. Okay lang. Parang Ni-raid ko na. mukhang legit yung kitchen na. Please, piniprep ko na, ma'am, yung dish na ipe-prepare natin. Remind lang kita, hindi ako talaga magaling Ay. magluto kagaya mo. Na! Pero ano Eto, lang ma'am. to. Iba-iba kasi yung mga versions ng pininyahang manok. Actually, I'm very interested dun sa version ng pininyahan. Yung Ano? iba naglalagay pa ng mushroom, di ba? Yes, Oo, meron din. sa Opo. amin hindi naman. At yung iba may carrot, sa amin wala. And ito gata. Gusto niyo, ma'am? O, hindi, ako yung sous chef mo eh. Ikaw yung head chef natin ngayon. Kasi kung ako hindi ganyan to. Kon lang yan. Kailangan naman kasi trabaho ko naman to. So, sibuyas and then mga ilang garlic, ma'am. Okay na po ito. Okay. Siguro. So, roughly chop lang to, ma'am, no? Ayan. And then, the peppers. Okay po. Sige nga, ma'am, patingin niya ng knife skills mo. Nahiya ako. Ikaw na lang po. Nahiya ako. Wait. Ayan. Minsan, chef, nag-chef-chefan din ako sa YouTube channel ko. Well, Sana mag-guest din kita. Hi! We'd definitely take you up on that, ma'am. It's a good thing kasi na you are already interested in cooking. Yes. Yon. So, yan. Oh.
Ako na dyan. Ako na. Kahit dito sa farm namin, kahit yung mga waste namin, we turn them into fertilizers. Yes, So yun very na. sustainable farm. Nakwento po ni Kuya kanina Yung na mga- yung mga manure. Oo. Pati yung meron din kasi kaming palayan sa baba, sa Botolan. Mhm. So yung darak nung, syempre, after, pagka Yes. pinapaano mo na yung, pinapakiskis mo yung darak, yun yung kinakain ng mga animals dito. So Nakuha yung darak. it's So, parang it's good to know. self-sustaining Yes. farm. Even actually yung panggatong natin eh. Oo, dito From trimmings lang yan. Yes. That's nice. The lifestyle change that it brings. Yung iba yung nagiging perception mo with a lot of things eh. I mean, you start with the small ones, pero when you look at it from a bigger picture, okay, so medyo may concern na pala ako ngayon sa Yes. environment. Ang dami na nating sources of information. Kung meron True. man nagagawa maganda yung social media, Yes. we're more aware now of global warming. Impact. And syempre, yung impact natin dapat malalasahan din minsan. So gawin na natin. Okay. Gawin natin ka na. Nahiya ako. So, Chef, nilagay Bawasan na natin yung sa medium heat yung kalan. Tapos lagyan na natin siya ng oil. Nalagay ko na yung napakamahal na sibuyas. Garlic. Garlic tayo. Okay. O at least, see, fundamentals lang. Hindi, Yes. ako kasi onions din yung inuuna kong pinanggigisa eh. Oo, kasi pag yung onion, tumatamis, yung garlic pumakait. Pumapalit. Nice. See an onion. Okay. Charot. Ayos yun ah. Dapat pag may pressure, dapat nagiging sweet, hindi nagiging bitter. So talagang sa probinsya ka talaga. Probinsyano ka talaga. Yes. Pinanganak sa Benguet, lumaki sa Mindoro, Oriental Mindoro, and then Batangas. And then, we moved to La Union. Ayan, sorry. Kami naman, Manileño talaga yung nanay ko. Okay. So wala kami probinsya. That's the reason why 11 years ago, invest ako sa property na to. Kasi sabi ko, gusto ko magkaroon din ng probinsya. Sa Manila minsan, di ba, parang kahit wala ka yatang anxiety, magkaka-anxiety ka. Dahil dun sa Saka environment. napansin ko, alam mo dito, nakakatulog ako ng maaga, tapos maaga din ako nagigising. Yeah. So feeling ko it's healthier for the body, for Of the course, mind, of course, even of for course. your soul, it's Naman, healthier. oo. Sila mga Andy, maganda kasi my mom is she can no longer walk, so siya, PWD siya. Aha. Pag nandito siya, parang she feels she's needed. Tapos titignan niya ano pa yung mga dapat ma-develop dito. Yun yung napansin din namin. Akala namin may nag-design, may... Oo, si Mama lahat yan. Lalagyan na natin at this point ng pineapple juice from the can of pineapple chunks na mamaya Okay. gagamitin natin. Alright. Kukuluan natin siya. So at this point, lalagyan na natin yung pineapple chunks. You can also now put the bell peppers. Okay. That's fine. Lalagyan na natin yung gata. Okay. Mahilig ako sa gata, syempre. Kasabay ng pinilihang manok ni Miss Bea, piniprito ko naman ang turon na ngayon ay dadagdagan ko ng pampatamis. So habang pinalalambot natin yung chicken muna. Honey. Yes. Alam mo, yung honey rin, naisip din namin mag-bee farm dito, pero parang mahirap. Kasi, parang lang siya, parang tingin ko kailangan ng mas malaking land. Ay, hindi ma'am. Kagagaling lang namin sa isang farm na less than 1 hectare. 3,500 square meters lang yung... Talaga? Bee farm siya. Safe kung yung lukot ang gamitin niyo, yung stingless. Yung mga sobrang maliliit lang yon. Yung honey na napoproduce niya, more on the sour side. Pero pure honey pa rin naman siya. So I think malaki yung maitutulong niya dun sa naturally grown mangoes ninyo kasi may natural pollinators kayo. Ganun lang pala magturon. Ayun na. Spot on. Ano naman siya, lalagyan Spot ko. on. Parang fairness. Yeah. Na-happy ako. Para na siya ng konting patis. Patis. Ito. Yeah. Pero saktong-sakto yung tamis niya and yes, I agree. Oo, tsaka Konti may lang ng konting kick. asim. Konting kick lang ng chilies. Oo, lagyan ko na. See?
It's spot on. May dalawa na tayong putahe para sa ating Biati Firma Feast. Dagdagan pa natin yan ng isa pa. Tamang-tama, may fish pan din sila rito. Manghuhuli kami ni Kuya Doy ngayon ng hito. Pero ang pakain namin, Hipon. sugpo. Hipon. Kaya, oh, di ba? Sosyal. Parang nadali na yata chef yung pain eh. Hindi, para lang. Ayan na, dinala na niya. Okay. Parang malaki lumalaban. Ayun siya, kikita ko siya. 1-0. 1-0. Kaya Doy, buti na lang hito yung nilagay niyo dito, ano? Opo. Kasi hindi niyo maulam pag kunyari koi, goldfish. Di ba? Practical pa rin. Para farm, di ba? Kasi pag anytime gusto nilang ihaw, namimingit lang sila. 2-0. Parang talo ako ah. Sa akin yung idea, sa akin yung finance. Espesyal ang kainan natin ngayong araw dito sa Biati Firma kasi makakasalo rin natin si Ma'am Mary Ann, ang ina ni Bea. Bibihira lang daw siyang magpakita sa camera kaya naman susulitin natin ang kanyang farm-to-table cameo. Hahainan natin siya ng putahe na sinahugan ng paborito niyang buro. Well, nandito tayo. Gamit natin yung mga kadalasan ginagamit sa pinakbet. Pero kasi ang kakaiba dito, yung pampalasang ginagamit ko. Pinaghalo ko yung buro at bagong na isda. Excited na akong patikim yan. I-prep lang natin yung ating gulay. So, meron tayo dito mga fresh from the farm na gulay. Nain natin yung sitaw. Para maumpisa natin yung ating dish, kailangan lang natin mag-isa, kamatis, sibuyas, bawang. Ngayong medyo parang nalusaw na yung ating kamatis, saka ko ilalagay yung ating burong hipon. And ihahabol natin yung timpla ng bagoong isda. And kung makikita ninyo, medyo nagsasabaw na siya. That's a perfect time na ilalagay ko na yung pinaka matagal maluto. Yung talong kasi nilalagay yan on the latter part, but dahil halos buo ko siyang ginayat, siya yung uunahin natin. So siguro mga after 5 minutes, saka natin ihahabol yung ating kalabasa, and then sabay-sabay na yung ampalaya, okra, tsaka sitaw. Mabigat yun sa dulo eh. So, ito na yung galing sa pond namin. The Biati Firma Hito. Hito, yes. Ano yan siya, pata? Pata po. Wow. Wala ka namang restrictions. First time Mama. namin kakain yan. Opo. Tsaka request kasi ni Kuya Doy kanina. Si Mama, artista first time. Wow! Mama, natural lang tayo dito. Bakit natural ko yun eh? Excited ako matikman. Kakaiba siya. First time ko siya natikman. Ito gusto ko itikman. Ito yung buro. Buro. Yes. Para lang siyang pinakbit. Sarap. Medyo maasim, no, chef? Yung sa fermentation po kasi nung buro. So doon natin nakuha yung parang Asim tangi. na. Yes, parang partner niyan, ma'am, yung inihaw na hito namin ni Kuya Doy. Parang masarap siya sa kanin. Bea Alonzo, kanin talaga. Rice is life. Yes! Yum!
area, di ba? Look at that. Titigman na natin Kuya, yung dessert. go please. Ayan. I mean, it can't go bad. Kasi lahat individually masasarap yan eh. So, Hindi, I mean, curious ako pag pinagsama-sama. yeah. Masarap yung paborita. May araro din pala to. Meron po. Yung Hindi, puto seco. puto seco. Hindi, araro. Ikaw wala mo, kontrabida ka talaga sa akin eh. Pero mahilig mo ako isama. So may fresh component tayo, may minatamis. Diba? Ba't ngayon ang turon, palit na ng palit? Noong time ko pala ka naman. Torones. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy lang ang mag-inang Mary Ann at Bea sa pagpapalago at pagpapaganda ng kanilang farm. Layunin din nila na turuan ng iba pang aspiring farmers ng kahalagahan ng recycling at sustainable farming practices. So ito po yung inuumpisahan ninyong greenhouse. Opo. Saan niyo po nabili to? Sa ukay-ukayo. Eh, kwento ni ma'am floater pala ng barko Oo, sa ukay. tama. Ang ganda ng itsura. At saka yung material niya, Tsaka matibay po talaga hindi to. plastic, hindi bakal. I mean, ano bang gawa ito? Parang Parang fiber po. Oo. fiberglass, di ba? Ayan yun. Bakit lumalapit sa atin yung mga alaga mo, Kuya Doy? Naghanap sir ng ano, pagkain. Excited sa ibang tao. Ah, okay. Pero nakaka-intimidate, ano? Ang lalaki ng baka nyo dito. Oh. Ito, kagaya nitong isa, pinakamalaki nyo. Di ba baba ng 500 kilos yan, ano? Pwede po. Oo, Ano yan, mga bata pa? mga 4 years po. Tapos lumalaki sila dito kasi Dito po sa damo. tsaka hindi kayo nagkakatay. Hindi, kaya dumarami. Panawagan natin sa mga bakang nandyan. Dito po ang safe na lugar. Diba? Pero ilan po yung heads nyo ngayon? Ilan yung baka nyo? Yung puti po, parang 26. Ano po yan? Eventually, gusto nyo siyang gamitin for milk? For ano pong plano natin dito sa... Ano lang po, parang gusto lang paramihin ng nila ma'am. At saka maganda rin po kasing source ng pataba no? Oo. Kasi nakikita ko nagkalat. So, parang yan na yung nagiging fertilizer niya rin, ano? Oo. Tapos ang lawak ng... Yan pong ginagamit namin, sa halaman, sa Diba? gulay. Oo. Bigla naman ako nahiya. Ayan, tara na. Okay! Nice! Masaya to. Oh, do you have kids? I have... May bunso ako na 5 years old. Oh, sarap naman. And, tip ko lang, if you will have your own kids, give them time. At least the first 6 years of their lives. Actually, yun yung plano ko, kaya nga Diba? nade-delay kami. Kasi ang dami ko pang ginagawa. Kasi plano ko talaga na to really focus on my Oo. kids if I have kids. Ang bala ko, ako, residente na ako ng Spain. So gusto ko, mag-export kami dun ng Filipino products. Yes. That's the long-term goal. And there's So, kapag nandun na ako sa stage ng buhay ko, if I'm going to be a mom already, parang at least yun yung kabibisihan mo. Yung para mas hawak mo yung time mo rather than pag-artista ka na hindi. Parang feeling ko rin yung vlog para siyang... Gusto ko kasi maging host eventually. So parang practice. Yeah. Feeling ko doon ako nakikilala ng tao. So yung brands ko pumapasok dahil pag may bago akong interest, doon ko napapakita. Yeah. Yung brother ko, nagpa-civil wedding sila ng sister-in-law ko before the pandemic. Okay. So ang plano talaga namin, ikasal sila sa Baguio until inabutan na sila ng pandemic, so hindi natuloy. So nagkaroon na sila ng 2 kids later. Tumira sila dito for a time during the pandemic, but now they're back in Manila. Sabi na nag-decide sila kung ikakasal sila ulit ng formal wedding. Dito na sila ikakasal. So marami pang i-develop si mama dito around the area para paghandaan yung kasal ng kapatid ko tsaka sister niya. So quaint. Diba? Ang cute. It's cute. That's the one that caught my attention kanina nung papasok kami. Tuwing Pasko, dito kami nagno-Noche Buena, nagpapaano kami, mimisa muna kami. Tapos habang nagmimisa, syempre mahilig pa rin kami kumain, di ba? Merong puto bongbong, tsaka bibingka dyan, tsaka balot.
So habang nag-iintay kami magbisa at pagkatapos ng misa, nagpapatugtog kami ng malakas na mga Catholic songs sa Pampasko. Tapos dito kami lahat nagsasama-sama. Kung hindi ako nasanay dun sa mga traditions namin, yung family traditions namin doon, parang feeling ko hindi rin ako ganito ka-anchored sa family. I mean, sa showbiz kasi, like, ang dali-daling masway ng values mo. Kapag feeling mo VIP ka na, feeling mo people are adoring you, feeling mo sikat na sikat ka, babalik ka dun sa roots mo sa values mo na instilled by your family. You really have to find happiness in simple things.